Walang rewind sa buhay kaya piliin natin na maging masaya. Maaga kaming gumayak para maaga din kami makarating sa aming pupuntahan. Medyo may kalayuan, it takes 2 to 3 hours ang pagbiyahe, pero carry lang, at least masaya na nakita namin ang mga hayop na wala dito sa ating bansa. Dahan-dahan na kaming bumaba kasi naghihintay na ang sasakyan na sumundo sa amin. Panghuli akong lumabas para videohan ko sila habang naglalakad. 5 minutes pa ang aming lalakarin papuntang parkingan. 7 AM pa sa mga oras na yan, pero tirik na ang araw, kaya mapapawisan ka talaga habang lumalabas. Wala si boss amo manager kasi hindi inapprove ang kanyang leave. Buti na lang andyan asawa ng ate ko, siya nagkarga ni Aling Maliit. Pagkatapos namin makasakay lahat, umalis na kami kaagad. At nagsimula na si Mama manalangin, nagabayan kami sa aming pupuntahan pati ang driver. Paalis at pauwi, kailangan talaga natin magdasal para mailayo sa kapahamakan ng ating pagbabiyahe. Umaga pa kaya diretso ang aming biyahe, walang traffic. At andyan naman si Aling Malit na napakakulit. Napakasaya niya kasi alam niya na mamamasyal kami. Ang iba ay mahimbing sa pagtulog habang nagbiyahe, siya naman ay napaka-hyper. Napakaganda ng klima sa labas, napaka-aliwalas. Mayat maya, dumating na kami sa Cebu Safari Adventure Park. Tingnan nyo naman si Aling Maliit, napakasaya niya at ayaw niya paawat sa kanyang ate, kaya habulan to the max sila. Dito muna kami sa base camp nila tumitingin sa mga maps nila at the same time kumuha ng ticket. At habang naghihintay pa kami sa aming ticket, nagpicture muna sila mama kasi napakaganda ng view sa likod namin. Meron din sila ditong souvenir shop na may mga bonnet, hats, key holder, rep magnets at iba pa. At meron din silang pictures kung gusto mo ipa-develop. Bawal magdala ng mga pagkain dito kasi meron silang ditong mga outpost at restaurant sa loob. May refreshment station, information at mismong maps kung saan nakalagay ang mga animals na gusto mo tingnan. Dahan-dahan na kaming pumasok sa entrance. Si Aling Maliit ay full na ang kanyang bayad kasi lagpas na siya 3 feet sa half entrance lang. Of course, sa sobrang lawak ng place nila, meron silang provided shuttle every destination. At bago kayo aalis, first may nagbigay ng instruction for you to know saan kayo next dadalhin ng shuttle. Grabe, sobrang ma-amaze ka sa mga madaanan mo at perfect itong destination kung nature lover ka. First stop namin is dito kami sa kanilang garden full of wildflowers. May mga old cars dito na Volkswagen at pwede ka din magpicture. Meron din silang mga photographer dito kung gusto mo may souvenir ka. At ayan, kinarga si Aling Maliit ng ate ko para hindi humingal. Paakyat baba ang garden nila, nakakapagod pero worth it talaga ang pagpunta mo dito. At ayan, nagselfie muna ako sa may entrance ng garden nila. Ito ang makikita mo sa kanilang garden. Napaka-colorful at stress reliever sa sobrang ganda na makikita mo sa kanilang paligid. At after nun, sumakay na kami ng shuttle papuntang aviary. Nandun ang iba't ibang klase ng birds. May designated entrance at exit sila every spot. Kailangan mo talaga sumunod sa kanilang mga instruction. At pagpasok namin sa loob, ito ang bumungad namin. Iba't ibang klase ng ibon at mga wild birds. May mga nakalagay na mga bulletin boards para doon mo malaman kung anong klase na animals ang iyong nakikita. Dahil sa nabigla si Aling Maliit sa mga malalakas na huni ng ibon at nag-ingayan din sila, ayan, lumabas kami kaagad dahil natakot ang bata. Ang next destination namin is dun sa White Lion. Ang shuttle nila is nakalock at may screen pa for safety purposes. Pati ang entrance is automatic, diretso sarado pag nakapasok na yung sasakyan namin. Napakalawak ng area sa White Lion, 1.2 hectares kaya malaya silang makagalaw. At doon namin natagpuan ang lion sa may gitna at nakahiga lang sila. Nagstay lang sa isang lugar, 3 lang sila at puro male para daw hindi mag-aaway. Every destination may kasama kaming tour guide at nag-i-explain kung anong klaseng animals ang aming nakikita at saang lugar sila nag-i-exist. Climate or sa environment asa sila next day. Yeah, so init ang Pinas, na-isabelahang color, yeah. And yes,
Sleeping time nila, ma'am, kay nocturnal animals ang lion. More active sila nighttime, and then ang lion will rest, sit and sleep na sila 16 to 20 hours a day. So, yes, 4 hours lang na silang active and awake. Yes, and among other big cats, lions has the loudest roar pod. It can be heard 8 kilometers away. So, mao na ilahang way of communicating, and then to warn intruders, and then to express their dominance since they're the king of the jungle, man. And lifespan 12 to 15 years lang in the wild, but in captivity 20 to 25 years na. And now 8 years old pa lang na sila, but average size na pod na nila as adult. Yes. Lastly, walay female para dili. Yes, una sila today kay night time pa ilang duty. By shift sada sila ma'am, sir. And thank you so much, everyone. Ano na sila magstay or mula Yes, ma'am. Swerte mo karon sa inyong visit kay naa sila dira natulog. Naay time nga difficult to spot ang lion. Yes, maglisod og gunong ang sakyanan asa. At dito naman kami sa mga camel. Dalawang klase ng camel meron sila dito. At malawak rin ang area nila para makalakad-lakad sila at napalibutan ng mga damo. Sa kabilang side ay ang mga flamingo na napakasaya nila tignan. Ang iba naglalaro sa pond, yung iba naman ay nasa ibabaw lang. At umakyat na kami papuntang Birds of the World. Dito mo makikita lahat ng klase ng ibon. At hindi po sila takot sa mga tao, parang wala lang nila. Lahat ng mga tanawin dito ay mai-enjoy mo talaga. Meron ka pang makikita na ibon na nasa tubig at ang iba naman ay nasa mga kahoy lang. May malaki at meron ding maliit at may mga parot pa na magsasalita. Mas mabuti na nakahat ka kapag pumasok ka dito para nakapatong sila sa iyong ulo. Ang hat tinutuka nila at hindi rin sila matakot sa mga tao kusang lalapit sa iyo. Lahat ng mga birds dito ay napaka-friendly at meron din silang mga isda dito na napaka-colorful. May mga wild animals din dito na hindi namin kilala kagaya nito. Meron din silang bird show pero hindi ko na video kasi napakalayo na namin sa kanilang stage. Doon na kami sa ibabaw samantalang yung nag-perform ay nasa baba lang. At lastly ay ang tiger viewing na. Nasa pinakamalayo linagay nila ang tiger. Kaya sila ang pinaka-last mo na makikita. At first, nasa malayo lang sila naglalaro. At biglang tumakbo malapit sa amin kaya nakabidyo kami ng malapitan. Glass ang ginawang harang nila para makita mo and of course makalapit sa iyo at makapag-picture pa. Malaki ang area nila kaya free sila makagalaw. At yun lang muna for today. Till next video. Dagang salamat. God bless everyone.